Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nanawagan ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na ipasa na ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act Hunyo ngayong taon. Sa isang pahayag, sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na kasama ang panukalang batas na ito sa 20 prioridad na mga panukala sa listahan ng LEDAC na ipapasa sa Hunyo. Anya, makatutulong ito upang makarekubre ang kalugian sa aralin ng mga mag-aaral noong pandemya at maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Inihain ni Senador Sherwin Gatchalian, layunin ng ARAL Program Bill na magtatag ng National Learning Intervention Program. Magsisilbi ang LEDAC bilang consultative at advisory body kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga usapin ng programa at polisiya upang makamit ng bansa ang socio-economic goals nito. Kasama sa Philippine Development Report 2023 ang pagpapabuti ng access sa kalidad ng edukasyon. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangang agarang maipatupad ang mga interbensyon upang makalahok na at mapakinabangan ng mga mag-aaral ang inaasahang socio-economic transformation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makatutulong ang pagkakapasa bilang batas ng Philippine Salt Industry Development Act sa pagbabalik sigla ng pamumuhunan at interes sa pagsasaka at produksyon ng asin ng mga mamumuhunang Pinoy at mga dayuhan ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Posible itong magbigay daan sa pagiging mas globally competitive ng salt industry. Sa isang pahayag, pinuri ng PCCI ang pagsasabatas sa Republic Act No. 11985 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Marso 11. Sinabi ng PCCI, bubuhayin ng polisiya ang lokal na produksyon ng asin dahil 70% ng pangangailangan ng bansa sa asin ay inaangkat. Ayon kay PCCI President Enunina Manjo, kinakailangan ang kolektibong aksyon upang tugunan ang puwang sa sektor ng pag-aasin, partikular sa limitasyon ng Asin Law o an Act for Salt Iodization nationwide at sa pagbubukas ng mga oportunidad sa rural salt-making communities. Patatanda ang una nang nagpahayag ng pagsuporta ang Chamber sa naturang batas noon pang 2022 sa pamamagitan ng joint letter sa Kongreso kasama ang Exporters Federation of the Philippines o PhilExport at Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Nakasaad sa Statement of Support na potensyal na makalikha ang lokal na industriya ng pag-aasin ng 100,000 trabaho o green jobs para sa mga Pinoy sa rural areas at makakatipid mula sa pag-aangkat ng mahigit 500,000 metriko tonelada ng asin kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinimok ng Taiwan ang mga lungsod sa mundo na maging aktibo sa pagtataguyod ng pamumuhunan sa renewable energy upang tugunan ang epekto ng climate change. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng Taiwan ng polisiya sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions at pagtatransisyon patungo sa environmentally sustainable energy sources. Inihayag ang naturang polisiya ni Taiwanese Premier Chen Chien-jen sa kanyang naging mensahe sa Net Zero City Leaders Summit bilang bahagi ng 2024 Smart City Summit and Expo sa Taipei Nangang Exhibition Center Hall 2 kamakailan. Dagdag ni Chen, patuloy ang renewable energy sector sa pagpapakita ng paglago sa gitna ng inisyatibang internasyonal upang makamit ang net zero emissions sa 2050. Ang net zero ay ang estado kung saan balanse ang pagpoproduce at pagbabawas ng greenhouse gases mula sa hangin.
Ilan sa mga hakbang ng pamahalaan ng Taiwan upang makamit ang net zero emission sa taong 2050 ay ang dagdagan ang renewable energy sources tulad ng solar at wind power, isulong ang green industries at low carbon technologies, pati na ang pagtitiyak ng makatarungang transisyon para sa mga manggagawa at komunidad na apektado ng paglilipat sa makabagong energy sources. Makatutulong din ayon kay National Development Council Minister Kung Ming Sin ang pagbabago ng lifestyle ng publiko sa pagbabawas ng carbon emission. Ilan sa mga lifestyle change na isinusulong ng pamahalaan ng Taiwan sa mga mamamayan nito ang paggamit ng public transportation, cycling, walking at carpooling upang mabawasan ang pagdepende sa pribadong mga sasakyan, pag-aalok ng mga insentibo para sa energy efficient appliances sa mga kabahayan at mabubuting gawain sa pagtatapon ng basura o waste management tulad ng composting at recycling. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Kapamilya meets kapuso dahil opisyal nang mapapanood ang It's Showtime ng ABS-CBN Studio sa main channel ng GMA Network simula Abril 6. And mainit ang ginawang pagtanggap ng mga kapuso executive at mga staff ng GMA Network sa It's Showtime family at mga big bosses ng ABS-CBN matapos ang naganap na motorcade nito lamang March 20. Nagsimula ang motorcade mula sa ABS-CBN compound at binagtas ang ilang kalye sa Quezon City hanggang sa makarating sa building ng GMA Network Center. Ibinandera ng GMA Network at ABS-CBN Corporation ang kanilang makasaysayang kolaborasyon sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network mula Lunes hanggang Sabado alas 12 ng tanghali simula Abril 6. Sabi sa joint statement ng dalawang media network, quote-unquote, ang unprecedented move na ito ay patunay sa layunin ng GMA at ABS-CBN na patuloy na magbigay ng mga magagandang programa at maglingkod sa bawat Pilipino. Malugod na pagtanggap ang ipinabot ng GMA Network sa It's Showtime at itinuturing ito bilang welcome addition sa patuloy na dumaraming programa nito para sa kapuso viewers sa loob at labas ng bansa. Sabi pa, taus-pusong nagpapasalamat ang ABS-CBN at It's Showtime sa GMA Network sa pagbubukas nito ng pinto at pagbibigay ng bagong plataforma para makapaghatid ng entertainment at saya sa mas maraming manonood sa buong bansa. At dumalo ang mga opisyal ng GMA at ABS-CBN kasama ang mga main host ng It's Showtime na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Bong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Ogie Alcacid, Karil, Ami Perez, Teddy Corpus at Jugs Hugueta. Kasama din si Darren, si Ryan Bang, si Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Lassie at si Ian Dominguez sa contract signing ceremony na ginanap sa GMA Network Studios. And pinangunahan ng event ng mga executives ng dalawang network na sina Chairman Attorney Felipe Algoso na nagre-representa sa GMA, gayon din ang President at CEO na si Gilberto Duabit Jr., ang Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President for Programming Talent Management at GMA Films President CEO Attorney Annette Gozon Valdez. At syempre, sa ABS-CBN side naman ay sina Chairman Mark Lopez, President at CEO Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer for Broadcast Cory V. Vidanes at Group Chief Financial Officer Rick Tan. And congratulations sa bubuo ng It's Showtime! Samantala, hindi napigilan ng Kapamilya TV host actress na si Kim Chu ang maging emosyonal dahil sa mainit na pagtanggap ng madla sa Filipino adaptation series nila ni Paolo Avellino ng Korean drama
na What's Wrong with Secretary Kim. Sa X account, ibinahagi ng It's Showtime host na nakatanggap siya ng tawag mula sa staff ng VU. Yan yung online streaming platform kung saan nagkaroon daw ng technical difficulties ang app dahil sa sabay-sabay na paggamit. And saan ni Kim dyan, nakakayak sa tuwa po. Yan kanyang sinabi doon sa staff ng VU at tip ng actress para sa mga manonood kung paano mapanood ng maayos ang kanilang series. Sabi niya, i-refresh lamang daw para lumabas ang drama series. And makikita rin sa tweet ng kapamilya actress ang pasasalamat sa pagtangkilik ng mga manonood sa Philippine adaptation ng hit Korean TV series. Quote and unquote, thank you sa support for What's Wrong with Secretary Kim. Niretweet naman ni Paulo ang tweet ng kanyang ka-love team at sinabing quote and unquote, okay na daw, just keep refreshing kasing fresh ni Sec Kim. And marami sa mga netizens ang nag-reply at sinabing deserve na deserve ng actress ang mga natatamasang blessing. Sabi ng isa nating netizen, congratulations Kim and Paulo, sobrang ganda. Being a K-drama fan, I watched the original pero iba kayong dalawa and the cast, nakakakilig and the production is world class. Kaka-proud maging Pinoy, so proud of you both. O ayon pa sa isang viewer ng naturang serye, you did justice to your roles. The Filipino touch was so apparent yet the K-drama films were all on point. Had fun watching, excited to see the next episodes. At sa huli nating chika, laugh trip ang kapwa celebrities at netizens sa video ni megastar Sharon Cuneta habang naglalagay ng Japanese food na handa sa isang container sa birthday celebration ng actor-politician na si Gian Soto. Yan yung Quezon City Vice Mayor. And sa kuwang video ni Sharon Soto na present sa celebration na naka-upload sa kanyang Instagram, makikitang naglalagay si Ate Shawi ng ilang mga pagkain sa hawak na lalagyan at Sharon o ibig sabihin niya na kumukuha ng pagkain at nilalagay nga sa container. At ang pangalan niya ay ginagamit kapag mag-uwi o magbabalot ng handa mula sa isang gathering mula naman sa kanyang pinasikat na awiting bituing walang ningning. Sabi nga ni Shara doon sa kanyang post, siya na nagsasharon guys. At humirit naman itong si Ate Shawi. Ako na to, si Sharon, huwag kayong mahiya basta nagpaalam ako, matinong nagpaalam. Hirit pa ni Shara, PS, si Sharon sumasharon. And ito sa panayam ni OG Diaz kay Sharon, nasabi niya na hindi raw siya na-offend kapag ginagamit ang pangalan niya sa pagbabalot ng pagkain sa mga handaan. And OMG, wala nang tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.